So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po yun. Yan. So tumalakay po yan sa dalawang variant po na para po sa akin is hard to find po. Yan po binansagan ko na Dos Amigos. Yan. So napakaganda po na naging outcome po ng content na yan. So i-recap po natin. So ito po siya. So yan, nakikita niyo po yung mga green spot po. And kita niyo naman po, number 1 po siya sa mga content po ng ating nagawa o natalakay po sa this month. So ganyan po kasi yung kinakalabasan po niyan pag maganda po yung outcome. So green spot po. So thank you and maraming salamat po sa panonood po ninyo ng ating mga content. So yun, kung medyo nalilito po kayo, balikan nyo lang po yung ating content serye 100 and 99 and 98. So yan, magkakasunod-sunod po yan. So medyo hindi kayo malilito dyan. Pero ganun pa man, sabi ko nga po sa inyo, kahit medyo ipinapaliwanag po natin ng maayos o mabusisi, so marami pa rin ang nalilito o nagkakamali ng pagsasubmit sa atin ng barya. Yun. So yun, i-recap po natin yan dito sa ating content, and then sasagutin din po natin yung katanungan ni Sir Napoleon at yung mga ibang subscriber po natin sa ating comment section. Yan. So yun, thank you mga koy sa mga nakasubscribe po sa ating YouTube channel. Sa mga bago, so please subscribe and panoorin po natin ng buo yung content po na sa ganun maunawaan po natin at magets po natin, maintindihan po natin mabuti kung ano pong variant po ang aking hinahanap at pwede ko pong bilhin sa inyo. So kung natin masyadong patagalin, pahabain. So maraming salamat po sa suporta po na inyong binibigay po sa ating YouTube channel. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, magpapasalamat lang po pala ako sa mga nakapanood po ng ating last content. Kasi may binigay po tayong isang variant po doon na yun, indicate po yun na nakaabot po sila ng last part nung content po natin. So syempre, shoutout po natin sila. So big shoutout po sa mga sumusunod, si Sir JP Chan, si Ma'am Sophia Medias, si Sir Romualdo Nueva, Sir Benito, si Sir Oriel na ating member sa ating YouTube channel, si Sir Joel Cadiz, si Sir Rafael, and si Sir Rolando Cueda. So yun, big shoutout sa mga bossing natin dyan and sa mga subscriber po natin na tumatangkilik po sa ating YouTube channel. So yun mga kakoins, may sasagutin lang po tayo mga bago tayo pumunta dun sa ating tampok. Syempre, may pinili tayong mga comment na pwedeng o possible na makatulong sa inyo. At the same time, yun nga po, gaya nga po na aking sinasabi palagi, makaka-benefit po sa lahat. Yan. So, ito po yung comment ng ating solid subscriber po na si Sir Allen. So, ito po. Yan. So, basahin po natin. Ako kaya boss, kailan kaya ako makaka-experience yung makabenta ako sa mga coins na hawak ko. So yun. So may mga sinasubmit sa atin si Sir Allen na before, medyo naglaylo din siya kasi yun nga, sabi nga po niya, so hindi nga po siya makabenta daw po. So unang-una natin gagawin, hindi lang kay Sir Allen, sa mga newly natin dyan, newly coin hunter po natin dyan. So unang-una nyo pong gawin is katulad po niyan, manood po tayo ng mga content po na magbe-benefit po sa atin pag tayo po ay mag-hunt. So dapat alam po natin yung different variant po ng mga barya. So ito medyo advantage tong mga ganitong barya, yung mga nagsi-circulate pa po sa atin. So medyo advantage po yan kasi nga po at least po ito umiikot pa po sa circulation. So kung mag-hunt po tayo, possible makahanap po tayo ng mga variant po na hinahanap po ng mga collector po natin.
So, isang paghalimbawa dyan, si Sir Oriel and si Sir Benito, Benedict, sorry. Sir Benedict, yan. Isa sa mga binibilhan po natin ng mga solid coins. So, yun, alam po ni Sir Benedict yan. And si Sir Berhilio, yan. So, mga solid subscriber po natin yan na seller po ngayon ng barya. So, yun. Dapat unang-una, alam po natin yung mga variant ng barya. Pangalawa, dapat syempre hindi po tayo mahiyain. So, dapat magpo-post po tayo at sasali po tayo sa iba't ibang klaseng group ng mga barya and mag-post po tayo ng barya doon. So, yun. Sa mga ibang content po natin, so, nandun po yung procedure kung paano po natin malalaman o paano po yung tamang procedure po ng pagpapasa ng barya. So, hindi lang po yan basta ipapasa lang po o gagawa lang po kayo ng post. So, yun po. So, yun sir, sana makabenta ka ng barya. And yung mga collectible, syempre, yung mga magaganda kondisyon, AU to BU condition. So, ano ba yung AU? Brilliant uncirculated, and AU is almost uncirculated na kondisyon. So, katulad po nito. So, bigyan tayo ng isang halimbawa ng isang BU. So, ito po yung isang BU. Ito po yung BU na aking sinasabi. So, i-zoom po natin. So, ito po yung galing blister pack. So, makikita nyo naman po halos walang galos, walang bangas. Ayan po, napakaganda po ng kondisyon po ng baryang ito. So, ito po yung tinatawag ko na EU. Ayan. Or almost uncirculated coin. So, makikita nyo naman po napakaganda po ng kanyang kondisyon. Ayan. Ayan. Medyo pangit lang din po yung ating nabiling capsule. So, medyo swangit lang din. Pero kung makikita nyo siya, as walang capsule, tanggalin natin para ma-proof ko, mapatunayan natin na maganda talaga tong barya na to. Saglit lang po. Ayan. So, tanggalin natin sa capsule. So, mas maganda mga kois, mag-invest tayo sa mga ganito. Gaya nga po na sinasabi, wag po tayong bibili ng booklet. Yan. So, lagi tayo mag-invest dun sa mga bagay na tatagal at magbebenepisyo tayo, siyempre. So, ito po. Yan. So, makikita nyo mga coins is, ano pa siya, rose gold kung tawagin. So, yan o, napakaganda po ng kanyang kondisyon. Yan. So, nakikita nyo naman po. Is almost brilliant siya. So, AU kung tawagin. So, hindi ito makukonsider as BU. Kasi ang BU mga coins is yung mga galing blister po yan. Yung mga galing roll, yan po yung tinatawag po nila na BU. So, hindi po yan galing sa circulation. Yan. So, ito, makukonsider natin to as AU lang or almost uncirculated coins. Yan. So, ito yung isang paghalimbawa ng isang BU, ha. Ito po, yan, ganyan po. So, medyo malabo nga lang. Dali lang po, yan. Iyan natin, focus natin dito sa ating barya. Yan. So, yun, mga kois, nakikita nyo naman po. So, ang mga presyo ng ganito kagaganda, siguro, pwede natin i-alok ng 150 to 200. Yan. So, kung ganito kaganda, almost ganito kaganda. Yan. So, diretso frame na po kasi yan. Kaya, yun po ang hinahatol natin na pwedeng i-presyo nyo dyan. So, next po natin na katanungan is, dalawa yung tanong sa atin ito dun sa ating comment section. So, ito po yung mga tanong nila. So, yan po. Si Sir Eric D and si Boss Yaya video. So, Boss Macoins, meron po ako 1997 with mint mark and without mint mark. Baka gusto niyo po or baka daw po gusto ko pong bilhin. And yung comment po ni Sir Eric, magkano po ang bentahan ng 5 piso 1997 with mint mark. So, yan po yung mga katanungan po nila. So, yan. Sagutin natin, syempre. Siyempre, yung mga subscriber natin dito, isasagutin natin yung mga solid nyo na tanong. So, ito po. Meron po tayo ditong 1997 with and without mint mark. So, ito po yun. So, ito pong masasabi ko lang dito mga kois. Itong with mint mark natin is meron po yan. Ito po yan Meron po yung 37% po sa numista natin. So, yun nga po, gaya nga po ng aking sinasabi palagi. Si numista po is
small guide lang po yan. So wag mo tayo masyadong 100% mag-relay po dyan, ha. Sinasabi ko lang po, yung percentage ni Numista is nagre-relay pa rin po yan sa mga member po na nagsasubmit po ng barya. So kung gusto po ninyong makianib dyan, so yun, sali lang po tayo, login lang po tayo on, or mag-register lang po kayo dyan. So ito po yung ating 1997 na walang mint mark. So itong mga walang mint mark natin mga kacoins is galing po ito ng labas. So hindi po yan minted dito. Yan. So ito po. Yan. So nakalagay din po doon kay Numista kung ano-anong mga year kay 5 piso ang hindi minted dito. So yun, nandyan po si 1996, 1997, and 1998. So yung mga year po na yan is hindi po yan, may mga year po dyan na hindi po minted o hindi gawa dito sa Pinas o sa Bangko Sentral po natin. Yan. So ito mga ganitong kondisyon, ito mga coins, yung 1997 natin na with and without mint mark, kung circulated yung kanyang kondisyon, so wala siyang added value, face value lang po siya. Ulitin ko po, no added value po siya, face value lang po yung mga year po na yan, and with and without mint mark is same, walang added value po yan, ha. Pero kung ganitong kondisyon yung pinag-uusapan mga coins is meron po itong konting added value. So magkano po ba? Yan. So itong para sa akin itong without mint mark, masasabi ko mga coins is medyo maliit yung percentage na nasa 8% lang po. So medyo yun, konti lang po ang minted, or sabi nga ko nga po sa inyo is gawa ito ng labas. So konti lang yung percentage na meron dito sa atin. So yun. So ito possible mga ganito kagaganda. Pwede nyo siyang ibenta o pwede kayo makabili ng 100 to 120. Yan, ha. Ito po yung price range na sinasabi po. Ganitong kondisyon mga coins, hindi po circulated. So baka magpasa po kayo, mag-submit po kayo sa mga pagbebentahan po ninyo ng circulated po. So wag po, ganito pong kondisyon po ang kanilang hinahanap. So hindi po kayo tatanggihan kung ganitong kondisyon ang i-aalok nyo po sa kanila. So ito po, next po natin yung 1997 po na merong mint mark is pumapalo siya, may range siya ng 70 to 80 pesos po ito. So yan, 70 to 80 pesos ang isa ng ganitong barya. So yan mga kaisa, kung meron kayong mga ganon, or kung meron kayong ganito, so yun, mas maganda, much better, i-keep nyo po. So wag tayong bumili ng mga booklet. So papangit po kasi yung condition niya. So mas maganda or much better po talaga kung mag-invest kayo sa mga ganito capsule natin. So next question natin. So sana nasagot ko yung tanong na yan mga bossing. So next question natin is yung tanong ni Sir Jess Hunter. So ito po yung kanyang katanungan. May tanong ako, sir, kung nagkikip daw pa ako ng mga dirty coins. So, yun. Dirty coins. So, depende po yun sa dirty coins na sinasabi, Sir Jess. Kung 5 piso yung BSP, gaya nga po ng tanong nyo dyan. So, nagkikip po tayo nyan. Kung, depende na lang po dun sa pinaka-variant po niya. Kung maganda yung pagiging dirty coins niya. Katulad po ng year 2000 po na meron ako. Is po yan, tinatawag ko na black tone. So yun, nagkikip tayo ng mga ganun, sir. Depende po sa year at depende po sa pagiging yung sinasabi nyo nga po dirty coin. So submit nyo sa akin, sir, tingnan natin and itakal natin sa serye 102. Yan. So yun. So sana, sir, just balitaan mo ako kung kailan mo sa submit, and then itakal natin sa Serie 102 para mapakita po natin sa mga kakoins natin kung ano po yung barya po na inyong sinasabi. So next po natin yung katanungan po ni Sir Napoleon, katulad nga po nung tinakal po natin nung Serie 100. So medyo hindi siya satisfied dun sa natin, sa recap po natin. So ito po, sir, piniturean ko na lang po ng mas malinaw or mas solid, kasi kung tatanggalin ko sa frame is parang masisira na yung frame ko. Ito po siya. So yan po.
Yan po yung aking series. Yan, pang kalahatan o pang halos lahat po ng variant nandyan. So ito po yung ating 2010 na tinatanong po ninyo. Ayan, makikita nyo naman po yung different variant po niya. So medyo maganda yung kondisyon yan. So ito sir, nag-ready o nag-prepare po ako ng barya. Ang tanong po kasi niya mga coins is, pag yun daw po bang 2010 na boulder letters and reverse frost, pag nawala daw po ba yung pinaka frost niya, is mako-consider na daw po ba na boulder letters? So unang sagot ko dun syempre is hindi. So kahit siguro po kahit kanino po nyo itanong na series collector, lalo na piso, so medyo malaki po yung difference po niya. So kung medyo hindi kayo aware, syempre malilito po kayo. So ito po yung mga feature sir. So ito po yung obverse part. So ito po, yan. So makikita nyo dyan halos mga coins, wala siyang pinagkaiba. So pareho lang po. So ito po yung obverse part po niya, yung pinakaharap. Then ito po yung reverse part. So ito po, yan. So kung makikita nyo dyan mga coins is medyo yung ano niya, obserbahan nyo po yung pinaka outer rim po niya. So yan po, makikita nyo dyan mga coins is mas thinner po ng koonti ang mga boulder letters po natin compared po dun sa ating reverse frost. Yan. So minabuti ko na kuha na lang siya ng picture para na sa ganun po is mas malinaw o mas klaro nyo pong makita. Yan. So mas thinner siya, and mapapansin nyo mga coins, yung ating boulder letters is embossed po yan. So hindi po siya hindi katulad ng mga natin reverse frost natin is nakalubog po yung pinaka niya, mga script niya. So yun, sana medyo na-enlighten po tayo. So ito, bigay po tayo ng isang paghalimbawa. Yan. So ito po. Ito po yung tinatawag nilang 2013 na ito po, meron po tayong reverse frost po dito or reverse frost. So yun nga po, gaya nga po ng sinasabi ko po sa inyo palagi. So medyo malilito po talaga kayo. Pero dito sa ating 2013, so hindi kayo malilito dito kasi sa obverse part pa lang po niya is malayo na po. So ito medyo embossed po yung kanyang outer rim. So ito po yung outer rim, and ito po yung outer rim po ni 2013 natin na boulder letter. So makikita nyo embossed and thin. Nakita nyo naman po. Then sa pinaka 2013 po niya is yan po. So yan. So zoom natin syempre. Mas maganda yung zoom part. Yan. So yan mga coins, makikita nyo kagad napakalayo po ng kanyang texture sa obverse. Yan. So sa reverse po tayo. Yan. Ito po yung reverse part or pinakalikod. Yan. So makikita nyo kagad mga coins is malayong malayo po siya. Gaya nga po ng aking sinasabi palagi mga coins, makikita nyo naman po dyan, naka-emboss po yan ang ating boulder letters. So tignan nyo po mga coins, tignan nyo po, saliksikin nyo po yung mga boulder letters po ninyo, and doon nyo po masasabi sa akin o masasabi nyo rin po sa sarili nyo na tama nga po. Yan, mas lubog po kasi siya. Ayan o. And doon sa ating rim, pinaka outer rim, yan. Yun. Oy, yan. Yan o. Diba? Makikita nyo, mas thinner po talaga ang mga boulder letters. At the same time, ayan po, naka-emboss po talaga ang pagkaka plank nung ating barya na boulder letters. Ayan po, nakaangat po siya mga coins. Ayan. So yan mga bossing, kung medyo nalilito ka, ito, katulad po nito. Bali nag-iisa rin din po kasi ating boulder letters na 2010. So meron tayo dati spare. Alam nyo naman tayo na tayo sa mga tropa natin eh. So yan, kung mapapansin po ninyo, yan, gaya nga po ng aking sinasabi,
kahit po medyo circulated na po ang barya na 2010, is makikita at maaninag po ninyo yung sinasabi ko po. Yan. So magbibigay tayo ng isang halimbawa ng pinaka-reverse po niya na binura o pilit binura yung pagiging frost type niya. So ganito po, isang example, isang paghalimbawa pag pilit natin burahin or tanggalin yung pinaka-frost ng barya. So ito po. So kung mapapansin nyo po dyan sa picture po na mga coins is lumabas na po yung sinasabi ko na tanso. Yan po, may bronze type po kasi yung ating pangalan nito, ating barya. So pag kiniskis nyo mabuti or nilinis po ninyo yung mabuti, so matatanggal po yung pinaka plate niya. So yung pinaka pinaka nakalagay diyan. So yan po ay gawa sa nickel plated steel. So yun nga po, pag nawala po yan, so ganyan po yung lalabas diyan mga coins. So, yan, nakita niyo naman po. So, may isang tayong paghalimbawa ng pagnilinis. So masasabi ko, sir, is yun, kagaya nga po ng pinakita ko kanina, kasi may sinabit sa atin si Bossing, so parehong reverse frost po yung pinakita niya. So mas maganda po, much better, sir, kung inyo po iyong makahanap po muna tayo ng boulder lettuce, kasi unang-una, kahit side by side po natin yan with video, ang mangyayari lang po dyan, mag-end up lang po tayo ng may conclusion pa rin tayo. Kung gaya nga po na sinasabi ko, mas maganda kung may hawak po tayo na barya. Di po ba? So yan po, puro 2010 po yan. So yun mga bossing, mag-proceed na po tayo dun sa ating topic. So yun, tinatakel po natin itong mga ganitong content para po yun sa inyo. Para pag nag-hunt po tayo, syempre hindi po tayo medyo ma-out. So alam po natin yung mga variant po na hinahanap po ng ating mga kolektor. Yan. So yun, sana nasagot ko po yung mga katanungan po ninyo. So mag-proceed na po tayo dun sa ating topic natin. So pwede ko po sa inyong bilhin. So taasan na natin ng konti. Bilhin natin sa inyo ng 1,200 each. So 1 to each. Kung meron po kayo. So wag lang po tayong basta comment na meron po ako niyan. Marami ako niyan. So madalas ko yung nakikita sa Facebook. So wag po tayong ganon. So yun, wag po tayong ganon, kasi ang mag-end up lang po yan na syempre sabihin din nyo lang din po alam yung barya, at the same time magagalit lang din po kayo kung ayaw nyo maniwala, di po ba? So unang binibili natin is yung 2009 na die 3. Yan. So pwede ko sa inyong bilhin ng, sabi ko nga po sa inyo, taasan natin ng konti. Taasan natin ng 200 pesos. 1 to each kung meron po kayo. Yan. Naka-ready na po yung natin dyan. So ano bang itsura ni die 3? Yan. So hanap tayo dito ng die 3. So dali, hanap tayo ng die 3. Ito po, sigurado die 3 to. Ito po yung die 3, katangian ni die 3 mga boys. So yan. Yun, zoom natin. So medyo bagong-bago pa tong ating die 3. So unang-unang part yan. Ito, ituro natin ang ating ball pen. Yan. So unang-unang part mga coins is tignan nyo yung pinaka, pag sinabing reverse die 3. So ang reverse, ibig sabihin sa likod po yun. So una-una yung titignan is yung pinaka 1993 niya, malalaki, emboss. Pangalawa yung pinaka cogwheel niya. And itong pinaka script. Yan. So mas matataba to, mas bolder o mas malalaki. So kung medyo nalilito kayo sa mga die, mga coins, is tumungo po tayo dito sa content na to. So yan. So tumalakay po yan about die. So hindi kayo malilito dyan mga coins. And i-recap nyo rin po yung ating coin serie 99. So ito po. Yan. So dyan ko po tinalakay yung die 3 po na hinahanap ko, which is ito po yung sinasabi ng karamihan sa mga comment section na marami ako niyan. So make sure po na tama po
yung inyong sasubmit. So, saan nyo po ba pwedeng isubmit sa akin? Siyempre sa aking Facebook account kasi hindi po tayo makakapag-submit dito sa ating YouTube channel. So, makakapag-comment lang tayo pero hindi po tayo pwedeng mag-submit ng picture, video o kahit ano pa po maliban po sa inyong comment. And siyempre sa like po ninyo. So, yan bossing, mga bossing, sa huling part po ng ating content, siyempre ano po natin doon yung ating FB account and kung paano yung procedure ng pagpapasa. And next po natin is 1998 na merong mint mark. Yan. So ito po, gaya nga po ng aking sinabi sa mga content ko po and din sa last content ko na Serie 100. So 2 variant, 2 amigos. So ito po yun. Isa po ito sa binansagan ko na 2 amigos. So, makita nyo, gaganda pa ng ating 1998. So, yun nga lang, syempre, ito'y gawa po sa labas. So, yung hinahanap po pong variant is gawa dito sa ating bansa, sa Pinas. So, ang hinahanap ko mga guys is yung merong mint mark. So, ang mint mark spot, pansinin po ninyo, nandito po yung sa area ni Collar. So, dapat meron po yan dito sa collar spot. So dapat may mint mark dito. So yun, 1998 na merong mint mark mga coins may mint mark dito sa spot na to. So malinaw po yan. Magkano ko pwedeng bilhin? Yun, gaya nga po na sinabi ko kanina, 1,200 kung meron po kayo. So yun, baka sabihin nyo, sir meron ako nyan, submit nyo po sa akin, pakita nyo po sa akin picture, video, mas maganda. So yan mga coins, kung medyo doubt po kayo dun sa ating 1998 na merong mint mark, so ito po yun. Yan. So yan, sample picture po yan ng ating 1998 na merong mint mark. Yan. So malinaw po yan mga coins So yan, sabihin nyo po sa akin dito po sa ating FB account. So ito po yung ating FB account. So ito po, yan. So makikita nyo po dyan na nasa 6,000 followers na po tayo. So medyo marami-marami na po yan, di po ba? So sabihin nyo po sa akin dyan, so paano mag-submit? Unang-una po, paki-screenshot po ang inyong comment kasi most of the time, ang lumalabas pong pangalan po sa atin is user lang po. Di po ba? So mas maganda screenshot nyo yung comment nyo and then mag-submit po tayo ng barya. Yan. Yan po yung pinaka-epektibong dapat gawin. So yun, sa mga nagtatanong kung ako po ba'y bumibili ng old coin, so hindi po tayo bumibili ng old coin. Yan. So nililinaw ko lang po, ako po ay variant collector ng mga BSP and NDS natin. Yan. So yun. So kung mapapansin po ninyo, yan po ang ating collection. Yan. Ito po piso. Tapos ito po yung aking series. Then ito po yung aking mga 25 cents and yun, 10 pesos. So dun sa missing spot, ito po yung variant ko ng 5 pesos. So ito po yung ating mga 2005 na halos naubos na. And ito po yung same lang po sila. Ito and ito. Yan. So yan, ito. Yan. Medyo nagkalat. Yan. So nag-ayos po kasi tayo. So yan mga koy, kung meron kayo, submit nyo lang po sa ating YouTube channel. And submit nyo lang po sa ating YouTube channel ang inyong comment. Sabihin nyo po, sir, meron po ako nyan. And then, submit nyo po sa ating FB account. So, yun. Ito po yung mga nag-comment po sa ating last content, mga koy. So, ito po. Yan. So, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comment po sa ating YouTube channel. So, maraming thank you sa part na yan. And then, syempre, sa pagtitiwala po ninyo sa ating YouTube channel. So, yun. Thank you ng marami. Taos puso po ako nagpapasalamat po sa inyong lahat. So yun mga coins, kita-kits tayo sa mga susunod na content. So siguro next content na po ako lalagay po ng coin, kung anong coin po ba. Kung nakaabot ka sa part na to, taga saan po ba tayo? And syempre sa shoutout natin yan sa first part, gaya ng nakagawian po natin. So yun mga coins, ingat po kayo and yun, always inom po tayo ng vitamins and God bless us all. Kita-kits po tayo sa mga susunod po nating content. So yun,
subaybayan niya po yung mga content natin. So marami po yan, marami kayong matututunan dyan. And abangan niyo po yung ating serye 102. May variant tayo ng 5 piso na ipapakita po doon. So yan, ingat mga coins and God bless. Kita-kits ulit. Bye bye.